Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa paghahanda ng Panginoon sa ating mga puso para sa pag-receive ng kanyang makapangyarihang salita. So tayo po ngayon ay nasa third installment ng ating pong brand new series for the month of August entitled Walking with Wisdom, How to Foolproof Your Life. Napaka-importante po ng mga decisions natin sa buhay. Ang dami po nating mga ginagawa, but yung mga decisions na yan, it can make or break us. Pwede yung decision na yan, yan po yung mga babago na, yan po yung babago na sa ating buhay. Pero yung mga decisions, yung susunod na decision natin, pwede naman yan ang lalo magpaluma at magpasira sa ating buhay. Kaya nga po, napaka-importante ng mga decisions na ito, ma-prevent tayo from foolishness, na kung saan yun naman ang kinakalaban ng wisdom. So napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. So mag-dive na po tayo dito sa ating topic. Let's get started. Ano po ang kadalasang ginagawa kung may nananalansang sama ng panahon? Madalas sinasabi natin na masama ang panahon. So ang gagawin natin minsan, hindi muna ako lalabas o kaya hindi ako dadaan sa lugar na yan na baha o kaya magdadala ako ng payong. So madalas alam po natin na tuwing masama ang panahon, maulan, bagyo, baha, may habagat, alam po natin kung ano ang mga gagawin natin. Ngunit may sama, alam niyo po ba na may sama ng panahon na kung saan matagal nang nananalasa sa mundo, na pagsasamantalahan ang mga walang alam, napapahamak ang mahina, at lalong nawawasak ang mga bagsak. Ngayon, sa panahon na inuulan tayo ng tukso, ano ang dapat nating gawin? Sa panahon na binabagyo tayo ng matitinding problema, paano natin dapat ito haharapin? I want you to open your Bible with me in Ephesians chapter 5, verses 15 hanggang 16. Ephesians chapter 5, verses 15 hanggang 16. And then next week, part 2 na itong pag-uusapan natin, yung verses 17 hanggang 21. Verse 15 hanggang 16. Look carefully how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of time, because the days are evil. So ito pong book ng Ephesians na ito, isinulat ni Apostle Paul nung siya po ay nasa loob ng kulungan in 62 AD. Yung panahon po ng panahon nito ni Apostle Paul was full of evil. He was being persecuted for his faith by being put into jail. Nung panahon na yon, siya po ay itinapon sa kulungan dahil sa pag-share niya ng gospel. He truly was making the most of every opportunity, even writing to future believers while in prison. Hindi na siya nagsayang ng kanyang panahon, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So here, Paul is simply saying, live wisely while the days are evil. Napansin niyo po yung verse 16, making the best use of time because the days are evil. Napaka-importante po nito. Making the best use of time because the days are evil. Live wisely while the days are evil. Yung days po na ginamit dito is the Greek word hemera. Ito po yung days with crimes and act of darkness. Yun yung days na ito. Puno ng kadiliman, puno po ng mga krimen. Tapos yung evil na binanggit dito ay yung Greek word na poneros. Ang ibig sabihin, full of hardships. So kapag pinagsama po ito mga kapatid, ang ibig sabihin nito sa makatuwid, ito yung hardship na dulot ng kasamaan. Kasi pwede ka naman nahihirapan kasi nagsasacrifice ka for a good cause. Pero ito, yung hardship na dulot ng kasamaan ng mundo, sa dulot ng kasamaan ng paligid natin, sa dulot ng hindi magandang sistema sa ating paligid. So Paul gives us 3 essentials if we want to walk carefully in this evil day and how to avoid spiritual disaster. Paano natin maa-avoid itong spiritual disaster na ito? At paano tayo lalakad ng mas maayos dito sa tinatawag niyang evil days? Ito yung araw na dumadaan na mahirap, puno ng pagsubok. Ito yung mga pagsubok na kung saan dulot ng pagsubok, paghihirap na dulot ng kasamaan.
So napaka-importante po nito. So join me in our message entitled Foolproof. Foolproof. Live wisely in the evil day. Ulitin ko po, part 1 ngayon, and then yung next week natin, part 2, yung verses 17 hanggang 21. Pag sinabing foolproof, pag sinabi nito madaling disenyo, madaling maunawaan, easy to use, that it cannot go wrong, or be used strongly. So itong definition na ito na to be used wrongly, yung gagamitin natin ito kasi madalas, pwede tayo dahil masama yung sistema ngayon, masama yung paligid natin, nagamitin na rin tayo ng evil na ito para mawasak yung buhay natin at makawasak tayo ng buhay ng ibang tao. Foolproof, live wisely in the evil day. Kasi may mga ginagamit tayong para ma-soundproof na tinatawag para hindi masyadong maingay. May waterproof or water resistant na tinatawag tayo dito. Hindi naman sinasabing sa hindi nagkakamali yung sinasabi natin na foolproof na ito. Pero paano natin maiiwasan ito? Paano natin at least makakapag-resist tayo dito? At paano natin mapagtatagumpayan ito sa pamamagitan ng pagiging wise? How to live wisely in the evil days. How to live wisely in the evil days. Mundo na kung saan punong-puno ng kadiliman, punong-puno ng paghihirap, paano ka wag madadamage nitong sitwasyon na ito na kinalalagyan natin? Kasi pwedeng ganyan yung kinagisnan mo sa family mo. Tapos mamaya ikaw ganyan na rin. Yung ayaw mong ginawa ng tatay mo o yung nanay mo na hindi maganda, mamaya, dahil na-damage ka nun, mamaya ginagawa mo na rin siya kasi nadamay ka sa sistema eh. Ayaw mong mang-iwan o ayaw mong maging babaero, lalakero, mamaya ganun ka na rin. Ginagawa mo, hindi mo alam. Ganun na nagiging sistema. Yung kahirapan, yung kasamaan, yung immoralidad na nangyayari sa paligid mo, mamaya ganun ka na rin. Paano tayo wag matadamay dito bilang mga mananampalataya? How to live wisely in the evil day. Number 1, verse 15. So watch your step. Sabi po sa The Message version. So watch your step, use your head. Make the most of every chance you get. These are desperate times. Ulitin ko, yung evil days dito, tinawag dyan desperate times. Why? Kasi kapag desperado ka na, gagawin mo lahat eh. Na hindi na tayo nag-iisip kung makaka-damage ba ito ng ating buhay. Panandalian na kasiyahan sa pangmatagalan o panghabang buhay na pagkawasak ng buhay. Kaya nga sinabi, watch your step, use your head, make the most of every chance you get. These are desperate times. How to live wisely in the evil day. Number 1, be watchful. Be watchful. So dapat nagbabantay tayo sa paligid natin. Napaka-importante if you want to live wisely in this evil day, na alam mo, ready ka na wasakin ng sistemang ito, ready ka na gamitin ng sistema na ito, ready ka na idamay sa hindi magagandang nangyari sa paligid natin. Paano tayo magiging wise? Paano tayo mamumuhay? Number 1, be watchful. Dalawang bagay pagdating dito. Number 1, look carefully. Kasi sinabi dito, ito yung sinabi po sa Greek. Ganito yung literal na pagkasabi niya. Ito yung akribos, blepo, pos, peripateo. Ang ibig sabihin po nito sa literal, kapag ita-translate lang natin literally, so be very careful how to live. Ganun siya kasimple. So be very careful how to live. Yung word na very dyan ay yung Greek word na akribos. Pag sinabing very dito, ito yung akribos, ang ibig sabihin yan, accurately, diligently, circumspectly, strictly, precisely, distinctly. Tapos yung sinabi naman dito na careful, ayan yung word na watch actually. At yung look, kaya nga napaka-importante, bisitahin natin siya kasi medyo paiba-iba yung mga translations. Pero alam ko naman po na pareho lang yung gustong tumbukin netong linyang ito, netong verse na ito. So ito yung word na blepo sa Greek. Ang ibig sabihin niyan, to be aware. Kaya nga, look ang ginamit sa literal na translation. Watch, to discern mentally, perceive, to guard against. So, circumspect. Kaya nga, pagdating sa Easy English Version, look carefully then how you walk.
Ang ibig sabihin niyan, ito yung Greek, ito yung word, yung circumspect kasi mga kapatid, yung ginamit dito sa Greek, di ba, blepos, pagdating naman sa Latin, ang ibig sabihin niyan, look around. So napaka-importante na tinitingnan mo yung paligid mo. Why? Nasa gera ka eh. Hindi pwedeng tutula-tulala dito. Hindi pwedeng nakanganga. Mamaya kung anong tatama sa atin, mamaya may mga nakaabang sa atin, mamaya kung ano-ano na nag-aabang sa atin na hindi maganda. So tingnan ang bawat anggulo para hindi gumulo at gumuho yung buhay mo. Kapag hindi ka nagmamasid sa atake, yung tinanggap mo, yung hinawakan mo, yung tinapakan mo, sasabog ka pala doon, landmine pala yun. Eh hindi natin tinitingnan. Nakuha po natin, if you want to live wisely in this evil day, be watchful. Kasi hindi mo naman maaamoy agad yan eh. Ang pinakamabilis na pwede nating magawa, tingnan natin kung nakakakita tayo. Kasi kahit na 1 kilometro yan, o kaya napakalayo niyan, makikita mo siya, yun ang pinakamabilis na pwede mong gawin bago kanya malapitan o bago pa makaporma yung kalaban. So look carefully, maging maingat, tingnan ang bawat anggulo. Pag hindi mo ginawa yan, gugulo, saka guguho yung buhay mo. Pwede naman magmasid. Pwede namang mag-background check. Pwede namang gawin ito. Kaya lang, once na tinamaan na ng excitement, tinamaan na ng emosyon, sige lakad, sige ang alam niyo po yun, dire-diretso, kung saan pumupunta, but look carefully. If you want to live wisely in this evil day, be watchful. Look carefully. Second, live carefully. Kaya nga sinabi sa New English Translation, verse 15, therefore, consider carefully how you live. Kasi yung ginamit dun sa dulong-dulo na itong verse na ito, nung first part ng verse na ito, sinabi, di ba? Therefore, consider carefully how you live. It is the Greek word peripateo. Ang ibig sabihin to walk. Ang ibig sabihin niyan to maintain a certain walk of life and conduct. May kinalaman sa pamumuhay. Alam niyo po ba that Apostle Paul used this word, yung peripateo, pagdating dito sa letter na ito ng Ephesians, 6 times. Ginamit niya itong word na ito na peripateo or walking. Ang ibig sabihin, how one lives. Paano mamuhay ang isang tao. So we are to walk as children of life, Ephesians 5:8. So dito sa buong letter na ito, in a manner worthy of our calling, not like us unbelievers do. So pag sinasabi dito, mamumuhay tayo sang-ayon sa ating panawagan na hindi katulad ng mga hindi kumikilala sa Diyos o hindi mananampalataya. Ganon mamuhay carefully. Ang problema, ginagaya mo yung hindi tama. Ginagaya ng mga tao ngayon yung hindi tama. Eh may calling ka eh. Di ba may way, may direksyon na binigay sa atin ng Panginoon, ba't natin gagayahin yung nilalakaran ng mga papuntang kapahamakan o papuntang impyerno? Ibig sabihin, huwag kang gumaya o huwag ka nang gumaya sa masamang ginagawa ng mga taong walang relasyon at pananampalataya sa Diyos. Pag maganda, pwedeng gayahin at sang-ayon sa tinuturo ng Panginoon. Pag hindi, bakit pa natin lalakaran? To walk carefully, you must think carefully about how you will spend your life in this evil day. Hindi pwede yung, wala akong pakialam sa sasabihin nila. Pwede naman sa kabilang banda kung hindi naman tama yung sasabihin nila, sang-ayon sa disenyo sa'yo ng Panginoon. Pero kung yung sasabihin sa'yo ng iba at iisipin sa'yo ay tama, dapat lang naman na pakialaman natin yon. Bantayan mo yung lakad kasi baka kung saan ka mapunta. Hanggat hindi ka marunong magbantay ng iyong lakad, lagi ka na lang mapapahamak sa buhay. Babantayan mo, kaya watch! Be watchful! Look carefully and live carefully. Maingat na pamumuhay. Kagabi po, may pinapanood ako sa Netflix, tapos patulog na yung mga bata, si Nadia, saka si JC, mamaya nagpatimpla ng gatas. Eh, syempre, nanonood ako, sige naman ang bukas ko nung gatas na yan, mamaya biglang natapon. Biglang natapon. Tapos ito naman si Just, tinawanan ako, it's raining milk daw. Nalagyan po ako kagabi ng, alam mo yun, ng gatas.
So napansin ko, hindi pwede talagang bara-bara sa buhay. Daming masasayang. Daming matatapon. Hindi ko kasi tinitignan yung ginagawa ko. Kasi nga, alam mo yon, busy. Look carefully how you walk, not as unwise but wise. Therefore, because of these dangerous waters through which we are navigating, sabi ni Apostle Paul, look carefully how you walk. Consider mo exactness, di ba? Precision, circumspect. Hindi pwedeng tsamba-tsamba sa buhay na ito. Hindi pwedeng bara-bara. Alam niyo po, yung ginamit kasi dito, it is an accounting term. Circumspect. Pag sinabing, if you're keeping the books for the organizations o nagbabalance ka ng isang checkbook, napaka-vital po na dapat eksakto. Hindi pwedeng sabihin na, pwedeng 10 or 100, wala namang kinalaman yan, o wala namang epekto yan. Hindi may epekto. Kapag 10, 10. Kapag 100, 100. You must be precise. Hindi pwede siyang bara-bara. O kaya kapag ikaw yung sundalo, halimbawa nagpapatrol ka, o kaya meron kayong operation, hindi pwede, lalo na sa lugar na may mga minefield, mga nakatanim na bomba doon. Kinakailangan makita natin kung saan nakalagay yung bomba, anong ibig sabihin nun. Pag sinabing, eto, ingat tayo dito. Napansin mo, alam ng isang veterano o na mahusay na sundalo na hindi mo dapat tatapakan yun, na hindi mo dapat dadaanan yun. Kaya nga dapat lumalago tayo. Kasi dapat alam natin yung hindi natin tatapakan, dapat alam natin yung hindi natin hahawakan, dapat alam natin yung hindi natin pupuntahan. Live carefully. Kasi isang dampot mo dyan, maniwala ka kapatid, sabog. Sabog talaga. And yet many Christians, hinahayaan lang nila na lumakad sila dun sa lugar na may mga minefield na hindi sila aware. Binabara-bara yung buhay, nakikipag-flirt sa serious danger. Hindi nila tinitignan, binabasa yung atensyon, hindi nagtatanong, hindi nagpapamentor, sige ng sige. Kaya dapat marunong ka magbantay para hindi ka maiskoran ng kaaway. Simplihan mo. Sa mga nanonood ngayon ng sports, basketball, di ba, babantayan mo yung kalaban. Iiskoran ka ng iiskoran yan. Maniwala po kayo. Kaya importante, be watchful. Live carefully. Look carefully. Yan ang pinakamabilis na pwede mong gawin. Malayo-layo pa lang. Hindi ka pa masyado nakapag-invest ng emotion. Hindi ka pa masyadong maraming nagawa. Sige, may mga sniper talaga na mas malayo, pero at least ginamit mo muna yung unang tool mo. Mag-observe, ayusin mo yung pamumuhay, ayusin natin yung pag-observe natin sa paligid natin. Hindi basta-basta na nagbubukas ng puso, hindi basta-basta nagbubukas ng kamay, hindi basta-basta kumikilos. Hindi naman perfect ang buhay, pero at least man lang, ginawa muna natin yun. Bago mo buksan ang puso mo, buksan mo muna itong pangalawa, ang isip mo. Verse 15, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise. Sinabi dito sa verse 15. So number 2, how to live wisely in this evil day? Be wise. Look carefully how you walk. Sabi dito, not as unwise, but wise. Ang ganda nito. Pag sinabing wise ang isang tao, dalawang importanteng bagay dito sa pangalawang linya na ito ng verse 15. First, know what not to do. Know what not to do. Tingnan niyo po Look carefully then how you walk, not as unwise. Kasi knowing what not to do is preventive. Knowing what not to do is preventive, while ambition, drive, and dedication are undoubtedly valuable traits. Alam niyo po ba na may subtle yet crucial wisdom kapag natutuhan natin yung knowing what not to do. May crucial na wisdom, ano ang hindi ko dapat na gawin. Alam niyo po ba that one of the most significant benefits of recognizing what not to do is the prevention of costly mistakes.
Prevention of costly mistakes. Di ba, sinabi ni Thomas Alva Edison, nung pag-uwi niya ng kanyang laboratory, nasunog, yung kanyang mga ginagawa, sabi niya gano'n, marami, sabi niya gano'n, at least, hindi ka ba nalulungkot dyan? At least sabi niya gano'n, dito sa mga pagkakamali ko, yung almost 10,000 yun, pero binanggit na lang 10,000. At least alam ko na yung 10,000 mistakes na hindi ko gagawin. Ba't mo pa uulitin yun? Di ba? Pag inulit mo, yung same na pagkakamaling yun, that's foolishness. Lack of common sense. Know what not to do. Preventive siya. Knowing what to do is preventive. Para nang sa gayon, yung mas malaking damage. Sabi ko, halimbawa, nagkamali tayo. At least sabi ko, maliit pa lang yan. Natuto na tayo. Kaysa sa susunod, mas malaki pa yan. O kaya napakatindi na, baka mahihirapan tayong makabangon. Know what not to do. Alamin natin kung ano ang wag gagawin. Kaya wag mapipikon kapag yung bawal to, wag gagawin to. Ano nga siya? Warning nga siya, di ba? Ang warning ay blessing. So preventive siya. Knowing what not to do is preventive. Kasi nga, madalas ang tao nasa curing stage na eh. Laging sinasabi, prevention is better than cure. Bakit? Mas mura ang prevention kaysa sa cure. Bago tayo magkaroon ng malubhang sakit, hindi, ang mahal ng vitamin C. Hindi, ang mahal mag-exercise. Ano mahal? Ay, mas mahal. Yung mga karamdaman na dulot nun. Kaya nga, prevention is better than cure. Babudgetan mo yung matitinding karamdaman. Kapag gumagastos ka na ng 30,000, 50,000 dahil kinakailangan ka na uminom ng gamot, o kaya dumaan sa procedure na ito, linggo-linggo, kailangan mo ng 30,000. Samantalang iinom ka na lang ng tubig na maayos. 8 to 10 glasses na lang. Tapos magbabanat ka na lang ng buto. Kahit hindi naman matindi. Mag-i-invest ka rin naman pala eh. Prevention is better than cure. Be wise. Know what not to do. Pag sinabing do not be equally yoked with unbeliever, hindi tayo pinagtitripan ni Lord doon. Kasi tiyak yan. Ngayon lang, okay yan. Sinabi ko nga, bago mo buksan ang puso mo, buksan mo muna ang isip mo. Napaka-importante nito. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise. Not as unwise. Know what not to do. Kasi maiiwasan natin yung pag-cure, yung malaking damage nito, mas malaking, makamahirapan ka lalo eh. Pangalawa, how to be wise? Know what not to do and know what to do. Kasi sinabi dito, not as unwise, but as wise. Knowing what not to do is preventive. Knowing what to do is proactive. Kasi nga may pinagdadaanan dito eh. Kasi nga may threat eh sa atin. Pag sinabing proactive, creating or controlling a situation by causing something to happen rather than responding to it after it had happened. Pag sinabing proactive, iniiwasan, ito yung sinabi ko kanina, iniiwasan natin yung dumating pa tayo dun sa curing stage. Nasa preventive stage tayo. Ma-prevent muna natin, dapat alam natin yung gagawin natin. So the meaning basic of the word wisdom is skill. Kaya nga the word wise here in Greek is sophos. Ang ibig sabihin nitong sophos na ito, forming the best plans and using the best means for their execution. That's wisdom. Forming the best plans and using the best means for execution. Pag sinabing form the best plans, ibig sabihin nun, gandahan mo plano mo. Bakit? Ang kaaway may plano. Ang mundo may plano. Ikaw hindi ka nagpaplano. So ang maganda dyan, sinabi nga natin, magpaplano ka sang-ayon dun sa purpose ng Panginoon. Kasi, ito maganda, pag yung plano mo naka-align dun sa purpose sa'yo ni Lord, many are the plans in man's heart, sabi ng Book of Proverbs, but the Lord's purpose will prevail. So kapag yung plano natin naka-angkla, naka-align dun sa purpose ni Lord, magpiprevail yun. Kahit na anong arang ng kaaway nun, kaysa sariling plano mo, maguguhulang yun. Mas maganda plano ng kaaway. Makapangyarihan din ng kaaway. Di umangkas ka sa pinakamakapangyarihan. Ganda mo ang plano mo, sang-ayon dun sa
purpose ng Panginoon. Ang wise, marunong mag-form ng plano. Ang tunay na wise ay marunong magplano ng kanyang lakad. Ang taong walang magandang plano ay madalas kumakagat sa plano ng kaaway. Ulitin ko, ang taong walang magandang plano ay madalas kumakagat sa plano ng kaaway. Kaya gandahan mo ang plano sa buhay. Know what to do. Minsan alam naman na natin yung gagawin natin, no? Tuturuan na tayo. Kung hindi, alamin pa natin. Maigi, wisdom ang tawag doon. Kasi piniprevent mo na yung mas matinding mistake, yung matinding damage sa buhay. Kaya nga, ang ibig sabihin ng Sophos dito, forming the best plans. And yung pangalawang ibig sabihin niya, use the best means for that execution. Galingan mo ang plano mo, galingan mo ang paraan mo. Kaya nga sinabi sa Living Bible, don't act, verse 17, don't act thoughtlessly, but try to find out and do whatever the Lord wants you. Kaya nga napaka-importante aalamin kung ano ang gusto ng Panginoon. Kasi yun ang, nahihirapan ka. Hindi mo na kinakailangan magbasa pa ng 1,000 libro. Although pwede, maganda yun. Maganda yun. Pero ang pinakamaganda dito, gusto mo mabilis, na tagumpay, hindi ka malilito, kasi tatagal ka sa execution eh. Pinakamabilis, alamin mo yung tama. Doon ka lagi sa right, huwag ka magli-left. Kasi mali-left out ka, mapag-iiwanan ka. Doon ka sa right, yung gusto ng Panginoon, yung tama na dapat mong gawin. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon, kung ano yung kalooban ng Panginoon, huwag ka nang kung ano-ano pa, nililito mo pa sarili mo, alam mo naman na talaga dapat gagawin eh. Huwag mo nang lituhin. Kasi tiyak yan, magwawagi lagi ang Panginoon. So find out what to do. Find out and do whatever the Lord wants you to do. Yun ang ibig sabihin ng success, di ba? Because success is knowing the will of God and doing it. Pag nalaman mo yung kalooban ng Panginoon, ginawa mo yun, maniwala ka, matagumpay ka. So pag-isipan mong mabuti. Madalas kasi yung mga hindi nag-iisip, yun na napapahamak. Madalas, hindi nag-iisip, yun na napapahamak. Recently lang, itong week na ito, ang daming mga nagdidesisyon, ang daming mga gumagawa. Sabi ko, ulit-ulit na lang tayo, pero okay lang, sige. Sabi ko, bawat bago ka magdesisyon, dadala ka lagi ng calculator, love life, negosyo, gastos. Magko-compute muna ng maayos. Calculator basic. Kukomputin mo maigi. Kaya lang, kung di mo naman talaga alam, di maganda magpapacoach talaga, magtatanong talaga. Pero dapat, importante ito. Kaya sinabi sa verse 15 sa The Message Version, so watch your step, use your head. Gagamitin yung mata, pinakamabilis na tool na pwede mong gamitin yung observation. Nakuha po natin yon. So watch your step. Yung lakad natin, pinakamabilis. Pangalawa, mag-isip. Be wise. So watch your step, use your head. Bakit? Alam niyo po, kaya marami ang naloko at napahamak sa buhay dahil puro puso ang ginagamit. Nakalimutan gamitin ang isip. Okay ang puso. Kasi ang pusong yan, naglalagay ng pressure yan. Kasi madalas nagpo-procrastinate ang tao, kaya powerful ang puso. Itutulak ka niyan. Pinag-usapan natin noong nakaraan, ang tanong nga lang, saan ka itutulak? So para maging tama ang direksyon, ang pinaka-wise na direksyon dito, yung puso, yung tulak na yan, lalagyan ng isip para may direksyon na maganda. Yung patutunguhan natin, maganda yung tulak ng puso mo, gamit mo yung puso. Pero alam mo kung saan ka pupunta. Hindi pwedeng tapak ng accelerator, ng gas. Hindi pwede yun. Natutulak, papatulak ka lang ng papatulak. Maganda at natutulak ka ng emosyon na ito dun sa nais ng Panginoon. Kaya nga, di ba, love the Lord your God with all your heart. Tapos susunod na lang yung with all your mind. Tapos with all your strength. Kasi dapat maitama muna yung tulak dito sa emosyon na ito. Pag si Lord ang sentro nito, ay pambira, ang sarap umarangkada, maniwala kayo. Ang sarap umarangkada sa buhay. Kasi alam mo na hindi matutuwa si Lord dito. Eto, go, arangkada ka na. Alam mo dito, matutuwa ang Panginoon. Kahit anong mangyari, sagot ako dito ni Lord. So watch your step,
Use your head. Marami na po nalokot na pahamak sa buhay kasi puso ang ginagamit. At nakalimutan ng gamitin ang isip. Puso lang ang ginamit mo at hindi mo ginamit ang isip mo, kawawa ka naman. Naawa, kaya sa huli, siya ang kawawa. Hindi pwedeng puro awa sa mundo. Ang awa, nilalagyan ng wisdom. Kagabi may pinanood ako yung lolo, yung siya kasi kid. So, nagamit niya yung apo niya Tapos mga naaawa, walang pamilya, ginagamit yun, tapos nakukuhaan nila ng pera, donasyon tawag nila doon. Sa dulong-dulo. Alam niyo po yun, ang daming nawawala sa atin pag puro emosyon lang Naaawa, sa huli, ikaw ang kawawa. Di ba sa hindi tamang relasyon, sa hindi tamang desisyon, pangalawa na yan sa dulong-dulo, paawa effect Maganda ang awa na ginamitan ng isip. Ang sarap, maniwala po kayo. Ang sarap, yung awa na ginamitan natin ng isip natin. Nako, sa makatuwid, para magtagumpay tayo sa masamang panahon, dapat pag-isipan mo ang bawat lakad mo. Be wise. Know what not to do and know what to do. Di ba, pagdating sa quadrant ng decision making, yung pag-aayos natin, by the way, dun sa Master in Organizational Leadership natin, ang daming matututuhan natin, paano nagdidesisyon ng tama, paano tumitibok ang puso ng tama, yung isip natin, paano ginagamit ng tama, yung emosyon natin, paano nagiging powerful ito sa ating buhay, yung kamay natin, paano natin nagagamit ng tama, yung tinig natin, paano natin nagagamit ng tama at wag magagamit ng mali ito. Di ba, dun sa quadrant na yun, napaka-importante, ano yung gagawin mo na ngayon, ano yung dapat mong pag-isipan ngayon, ano dapat i-delete mo, ano dapat yung i-delegate mo, ano dapat yung i-delay mo sa buhay. So, i-compartmentalize natin siya. Lalagay mo dito, ito yung hindi masyadong mahalaga. Hindi na siya urgent, pero hindi din siya important. Tanggal na dapat siya. Alam mo na ngayon, kung hindi yun, ano yung hindi mo dapat gagawin? Kasi hindi siya pasok sa values Hindi rin siya pasok sa vision. Bakit mo papag-iisipan yun? Hindi na nga. Napansin natin, nababawasan na tayo ngayon ng hindi natin gagawin. Tapos may mga nakalagay, naka-prioritize doon. Ano yung first priority mo na dapat gagawin? Ano yung second? Ano yung third? Ang bilis na magagawa. Be wise. Know what not to do because it is preventive. And know what to do because it is proactive. Tamang response. Kontrolado mo yung sitwasyon. Para kang isang thermostat at hindi thermometer. Di ba ang thermometer, kapag mainit, magre-respond siya ng pataas. Ibig sabihin, iinit din siya kasi thermometer siya Pero kapag thermostat, kapag malamig, yung sa aircon, di ba, kapag mainit, palalamigin niya yung loob. Ibig sabihin, kontrolado mo, proactive. Hindi ka nakokontrol ng sitwasyon, ng emosyon lamang, ng ibang mga bagay. That's wisdom. Know what to do. And know what not to do. Ito, last but not the least. How to live wisely in the evil day. Be watchful. Be wise. And then number 3, be wasteless. Tignan niyo po verse 15 and 16. Look carefully how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of time. Ang ganda nito. Making the best use of time because the days are evil. Making the best use of time, be wasteless. Huwag kang magsayang kung ayaw mong masayang ang lahat. Alam niyo po, sa ibang translation, sa mga literal translation, redeeming the time ito. Nako, importante po ito sa text na ito. Redeeming the time, yung po mababasa natin. Sa iba naman, making the most of your time or making the most of every opportunity. Most simply, itong redeeming the time na ito refers to stewarding your time in a way that glorifies God. Now, bakit wag tayong magtatapon ng oras natin? Lalo sa yung hirap na hirap ka. Ito, mag-isip ka maigi. Gusto mong bumangon sa buhay.
Gusto mo na maging tama buhay mo, gusto mo magkaroon ng direksyon, gusto mo makaahon, gusto mo mahil. Ang pinakatama na gagawin natin, huwag ka magtatapon ng oras. Kasi ganito, sugatan ka, tumutulo yung dugo, nagtatapon ka ng oras, mamaya manghihina ka na. Sa panahon na gusto mo magpahil, sa gusto mong maayos yung finances mo, yung buhay mo, gusto mo na talagang umayos. Kasi when he came to his senses, prodigal son, may edad na ako, ganito na lang ba, mapag-iwanan ako nito? O ganito na lang ba ang buhay ko? Gusto ko magbago, parang napanood ko nga kagabi si Lolo. Pag-isip-isip niya, gusto niyang bago yung buhay din ng apo niya. Pag dumating yung sitwasyon na yun, huwag ka na magsasayang. Why? First, don't waste your time because it is your currency. Don't waste your time because time is your currency. Tignan niyo po maigi sa verse 16. Making the best use of time. Itong isang linyang ito, yung making the best use of time, one word lang yan sa Greek. It is the Greek word exagorazo. Ang ibig sabihin, to buy out of the hands of a person, to redeem, to rescue from loss or misapplication. Redeem. O napansin niyo po, kapag tutubusin, anong kailangan mo para may tubusin, makapagtubos tayo? Currency. Kaya nga nung tinubos tayo ng Panginoon, He paid the great price. Ang mahal ng pagkatubos sa atin. Ito yung sinasabi ditong making the best use of time, exagorazo, to redeem. Don't waste your time because it is your currency. Ining maigi. Alam mo ba, oras ang pangtubos natin. Oras, kapag may gusto kang ma-redeem, kapag may gusto kang matubos, importante ang oras. Oras ang pantubos natin para makabawi. Oras ang pantubos natin para maitama ang mga pagkakamali. Don't waste your time. Sugatan ka na, inubos mo pa yung oras mo, kadadaldalang, katsitsismisan, wala na. Dedo sa dulo. Gusto mo makabangon, gusto mo magpahil, gumawa ka na agad ng paraan. Don't waste your time. It is your currency. Oras ang pantubos natin. Gusto mo ba makabawi, kapatid? Ano gagamitin mo? Oras! Tapos iisipin mo ngayon, ito bang ginagawa ko? Ito bang pinaglalaanan ko ng oras na ito? Ay makakatulong para makabangon ako? Hindi yung sabi ng iba, di ba? Kapag magpapahil sila, ginawa, kung saan mo, pahinga daw, okay naman yung pahinga. Kaya lang yung pahinga mo, lalo ka lang gumugulo. Duguan ka nga. Ulitin ko ha, tignan niyo po yung senaryo. Sugatan ka, duguan ka, kumawa ka ng paraan, paano ka gagaling dun sa sugat na yon o dun sa, halimbawa, nalason? Gagawa ka agad ng paraan. Time ang kakampi mo. Time din ang kalaban mo. Don't waste your time because it is your currency. Redeem, yan ang pantubos natin. Gamitin mo yung oras mo ng maayos para makabawi ka, para maitama ang mga pagkakamali. Kaya nga sinabi ni William Penn, time is that we want most, but we use worse. Gusto mo ng time, pero yung same na time na yun na gustong-gusto mo at mahal na mahal mo, yun din ang sinisira mo. Uy, kung sino pa yung gusto mo, yung pa sinasaktan mo. Yun pa ang tinatapon mo. Time is that we want most, but what we use worse. Time is your currency. Ang oras, tandaan natin, time is gold. Kayamanan yan, currency mo yan, pantubos mo yan para makabawi ka. Second, don't waste your time because it is crucial. Tignan niyo po, making the best use of time, exagorazo, to redeem, to rescue. Tapos, because the days are evil. That's why don't waste your time because it is crucial. Hindi ka dapat pumapatay ng oras, kapatid. Kaya nga, I hate itong term na ito na paubos oras muna, papatay oras muna. Wala. Ubos din ang buhay mo, ubos din ang araw mo. Why? Kasi hindi lang gold ang time. Time is life rin. Sabi ni William Shakespeare, I wasted time and now that time waste me.
I wasted time, and now that time waste me. Huwag kang pumatay ng oras. Bakit? Patay din ang future mo dyan. Gamitin mo ang bawat oras sa makabuluhang bagay. Natandaan ko noon, naku, huwag ako mapakinggan ng professor ko dito. Bata pa po ako noon, nung nakakilala ako sa Panginoon, ang dami ko nang sinayang na oras eh. Sabi ko, hindi ko nasasayangan yung oras ko, pabawi ako para makabawi yung isip ko, kasi hindi naman talaga ako nag-aral na maigi. Pero sabi ko, dahil ngayon ako mananampalataya na dapat iba yung pamumuhay ko dati. Kung tamad ako dati, dapat mas masipag na ako ngayon, hindi na ako nagsasayang ng oras. Although bata pa ako, hindi na ako magsasayang ng oras, sabi ko. Hindi ako nagsasayang ng oras, kukunin ko yung dapat kong kunin, gagawin ko yung mga tamang dapat kong gawin, yung mga pinapayo sa akin, ganun ako ka-obedient. Sabi sa akin ng pastor ko, iwan mo yung jowa mo, iwan agad. Eh, gusto mong ayusin to eh. Tapos nakikita niya siguro, hindi rin makakatulong sa akin, ganun ginawa ko, tapos enroll ako dito, ito, dire-diretso. Tapos mamaya dyan, may mga professor ako, nababalitaan ko, walang problema sa paglalaro ng ng mga video games. But at that time, na-addict na sila eh. Sa ganun. So ako sabi ko, alam ko hindi ko gagawin. Mamaya dyan, yung mga professor ko, ako na estudyante nila. Manghihinayang ka na, nasasabihin mo kasi ikaw, nagpatuloy ka. Kasi ikaw, buenas mo kasi nagpatuloy ka, isip-isip ko eh, puro laro ginagawa mo, puro kung ano-ano ginagawa mo. Ako nag-i-enjoy din naman sa buhay. Kaya lang, yung i-enjoy mo, dapat part yun ng diskarte mo sa buhay. Hindi ka manunood, hindi ka gagawa, hindi ka mag-i-enjoy, nagsisira naman ang buhay mo. Bawat enjoyment, bawat gagawin mo, sang-ayon dun sa plano. Hindi naman masama mag-enjoy sa buhay eh. Hindi rin masamang magbasa, hindi rin masamang maglaro, hindi rin masamang manood. Kaya lang, may tamang panunuorin, may masamang panunuorin. Makakatulong ba siya dun sa goal mo? I wasted time and now that time waste me. Making the best use of time. Nung may kausap ka, makabuluhan ba yung pag-uusap ninyo? Makabuluhan ba yung pinupuntahan mo? Use your time wisely. Bakit? Buhay mo nakataya dito. Napansin mo, yung mga taong hindi marunong gumamit ng oras, sila yung madalas na naghihirap at sila yung madalas napapahamak. I've seen a lot of people, lalo na panahon ng mga telenovela, di ba? Magdamag yun, minsan maaga pa lang. Tapos mamaya hapon, meron ulit. Yan, ang dami. Karamihan doon, sorry for, siguro tama naman yung term ko. Ganun na lang yung buhay nila. Sila yung umaasa sa pamilya nila, sila yung mga tatawanan, sila yung mga mabababa tingin sa sarili. Pero sa totoo, hindi kasi ginagamit yung oras sa productive na bagay. At least natuwa ng konti, na-inspire kay Marimar. At na-inspire dun sa mga from rags to riches. Kaya lang, yung inspiration mo na hindi mo ilagyan ng action, wala rin siya eh. Tinapon yung oras. Biruin mo. Hindi ka na nag-aral, hindi ka na nagtrabaho dahil sa jumong, ilang taon yun. Kuha natin siya. Kaya may tama rin namang sinabi si Charles Darwin eh. Sabi niya, a man who dares to waste 1 hour of time has not discovered the value of life. A man who dares to waste 1 hour of time has not discovered the value of life. Pag ikaw mahilig ka magtapon ng oras mo, hindi ka marunong magpahalaga, ibig sabihin, hindi mo pa na-discover yung value ng buhay. Remember this, brothers and sisters, time is not just gold. Time is life. Una, sinabi natin, time is gold. Bakit? Currency mo yan eh. Magagamit mo talaga yan. Gusto mo makabawi? Gusto mong matubos yung mga pagkakamali mo? Ibig sabihin, maibawi mo, makabangon ka ulit. Gamitin mo yung currency mo, time mo. Huwag mo sayangin. Time is gold. Pero pangalawa, time is life. Kaya nga crucial siya. Di ba? Because the days are evil, may nakaabang sa'yo. Yung sugatan ka na, lalo ka pandudurugin. Ganyan ang mundo. Ganyan ang mundo. Recently lang eh, may mga nagsabi, eto, bihira. Nalalapit tayo sa mga ano ngayon, mga hotels. Di ba? Sarap. Don't get me wrong, namamasyal kami dyan. Sa mga hotels na yan, kumakain kami minsan, nagdo-noodles kami. Although mahal nga lang. Kaya lang may mga pasugalan.
O dati mga multimillionaire lang nandiyan dyan. O ngayon, hindi na. Yung mga pangkaraniwan na negosyante, pangkaraniwan na mga may bahay, nupunta na doon. Ngayon, maliit lang daw tindahan nila dati. Ngayon, ubos na. Nung nanalo ng konti, mamaya dyan, yung bawa, nanalo 3,000, ngayon, 30,000 nalugi sa kanya. 300,000 nalugi sa kanya. Tandaan mo, time is life. Gamitin ito sa mas mahalagang bagay. Each of us has a limited amount of time on this earth. Ito yung sinasabi dito. Limited yung buhay natin sa mundong ito. Here today, gone tomorrow. And we are to use it in a way that honor God. Ito pang gagawin ko ay makapagbibigay ba ng kaluwalhatian kay Lord? Ito bang paglalaanan ko ng oras, ng time, ng treasure, ng talent ko, makakapagluwalhati ba kay Lord? Don't waste your time because it is your currency. Don't waste your time because it is crucial. The days are evil. Uubusin ka nito. Wala siyang pakialam kung naibenta mo na itong sasakyan mo, kung naibenta mo na itong ari-arian mo, hanggang sa dulong-dulo ng kasuot-suotan mo, mawawala yan ang lahat. Ganyan ang evil days. Hanggang madurog ka, hanggang sa mawala ka, kaya dapat hindi sinasayang ang oras. Pero maganda, ito rin ang panlaban natin. Oras. Oras. How to live wisely? In the evil days, ano ang dapat nating gawin sa masamang panahon? Number 1, be watchful. Look carefully. Pinakamabilis. Mag-observe. Tignan maigi. Mag-observe ng paligid. At mag-observe ng gagawin. Look carefully and live carefully. Pinakamabilis. Libre siya. Nakapo natin yon, libre. Be watchful. Pangalawa, be wise. Buksan muna ang isip bago buksan ang puso. Kasi masarap buksan ang puso pagbukas ang isip mo. Be wise. Know what not to do. Kasi preventive ito. And know what to do kasi proactive siya. Hindi ka na lang basta-basta sumasayaw sa maling tugtog. Sasayaw at kakanta ka sa tamang tugtog, sa tamang kumpas. Pangatlo, be wasteless. Don't waste your time because it is your currency. Pantubos mo ito sa nasayang na panahon, sa nasayang na buhay natin. May oras ka pa ba ngayon? O gamitin mo, pantubos yan. Gamitin mo na sa maayos. Lumapit ka na sa tamang dapat lapitan. I-message mo na yung dapat mong i-message. Gamitin mo yung oras mo sa tama because it is crucial. Nandiyan lang ang kalaban. The days are evil. I will end with this in verse 15. So watch your step. Use your head. Make the most of every chance you get. These are desperate times. Make the most of every chance you get. Make the most of every chance you get. Huwag mo na daw sasayangin yung mga pagkakataon na binibigay sa'yo. Make the most of every chance. Kapatid, makinig maigi dito. Kapag binigyan ka ng pagkakataon, huwag mong sayangin ang pagkakataong yan. Bakit? Hindi sa lahat ng panahon ay may pagkakataon. Pag binigyan ka ng chance na makabawi, bawi mo. Paano ko nasabi? Alam niyo po ba lahat tayo may chance pa ngayon? Totoo ba may chance pa ako? Tama. Bakit? May oras ka pa. Wala ka ng chance kung wala kang oras. Di may currency ka. Di may pampuhunan ka sa pambangon mo. Di may puhunan ka para makabawi ka sa buhay. May oras ka pa. Napapakinggan mo ako ngayon Napapakinggan mo itong mensaheng ito ngayon. Your time is your currency. Kaya nga, make the most of every chance you get. Hindi sa lahat ng panahon may pagkakataon, pero pag may pagkakataon ka pa, may panahon ka pa. Sabi ni Benjamin Franklin, you may delay, sabi niya, you may delay, but time will not. Pwede kang mag-delay, pero yung oras tatakbo yan. At may patutunguhan ng oras. Diba sinabi ko po, may hangganan ang oras. Sa eternity past, there's no such thing as time.
Sa eternity future, there's no such thing as time. Kaya habang may oras pa tayo dito sa panahon natin, make the most of every chance you get. Pag mong sasayangin ang mga pagkakataon na binigay sa'yo, lalo na yung panahon na magbago. Yung panahon na tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay. Make the most of every chance you get. Pag binigyan ka ng panahon ng pagkakataon, once you hear the voice of the Lord, do not harden your heart. Sino sa atin ngayon, kapatid? Marami ng sablay ang nangyari sa buhay mo. Tingin mo makakabangon pa ba ako ngayon? Makakaahon pa ba ako? Maghihil pa kaya ako? Sure yan, kapatid. Sure ako dyan. Bakit? May oras ka pa kasi. Sinabi dito, make the most of every chance you get. These are desperate times. Kaya ngayong oras na ito na yung panahon mo. Suko mo yung buhay mo kay Lord. Si Lord ang magmaneho sa buhay mo. Gawin mong tsoper ng buhay mo si Kristo. Gawin mong tsoper ng buhay mo. Alam niya kung saan pupunta. Pagkasama mo si Lord, pag si Lord ang naglilid sa buhay mo, hindi ka maliligaw. Bakit? Kasi si Lord ang naglilid sa buhay mo. Yan ang pinakamagandang simula sa lahat. Make the most of every chance you get. Huwag mo nang sayangin ang panahon na ito. Pwede ka mag-delay, ba't yung oras hindi? Katawan natin, hindi. Pagtanda natin, delay ng konti, pero yung oras, kasi may oras tayong lahat. May oras ang buhay natin, ang mundong ito. Delay mo ng konti, darating ka rin nun. Darating ka rin. Kaya nga may kasabahin, di ba? Kahit anong paahid mo sa mukha mo, okay yan, alagaan mo. Pero huwag puro yan ang isip because none of us can hold back the process of aging. Tatanda at lilipas tayo, baka dumating ang panahon na hindi na natin kaya. Kaya ang ganda na napanood ko nga kagabi. Yung si Lolo saka yung si Kid. Nung una, sabi niya gano'n, wala siyang konsensya. Sige lang, kasi yun yung alam niyang pamamaraan niya eh. Pero nakikita niya siguro, umiidad na sila, umiidad na yung bata, habang buhay na lang ba na gano'n? Ganon ba siya ka-selfish? Para gamitin na lang yung apo at hindi marunong magbasa yung kanyang apo? Kaya, nilagay niya sa tamang lalagyan. Kailangan magdesisyon ka ng tama eh. Kaya sabi ng Bible, make the most of every chance you get. Yan ang tamang gagawin mo sa buhay mo. Unahin mo si Lord sa buhay mo. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon. Kung malinaw sa iyo ngayong oras na ito, kapatid, itong mensaheng ito, and you want to surrender your life to the Lord. Again, once you hear the voice of the Lord, do not harden your heart. Maybe si Lord ngayong araw na ito kumakatok sa puso mo. Maybe si Lord, kinakausap ka ngayon, matagal kang nawala. Muli kang kinakausap ng Panginoon. Or kung mayroon man dito, this is your first time na mapakinggan mo ang mensaheng ito. Ngayon ang tamang oras. Make the most of every chance. Make the most of every chance. Ito na yung panahon. Sabi ko nga, sumablay ka, nasugatan ka, nalublob ka, nalubog ka. Ang tanong ngayon, may oras ka pa ba? Kung naririnig mo pa ito, meron pa. Currency mo yan, kapatid. Use it. Bigay mo na yung buhay mo kay Lord. Huwag ka na magsayang ng panahon. Simulan mo na. Yan ang pinakamagandang simula. Simulan mo kay Lord. If you're this person right now, mananalangin tayo. And you want to give your life to the Lord, gusto mong mag-umpisa kay Lord, gusto mong ipalid yung buhay mo sa Panginoon ngayong araw na ito. Gusto mong magpahil sa ating Panginoon. Ito yung pinakatamang gagawin mo because Jesus is our Savior. He's the Messiah. He's the Anointed One. He's the greatest healer. He's your greatest physician. Si Lord ang kayang tumulong sa'yo. Sa Kanya magsimula because He is the Alpha and Omega. He is the first and He is the last. Mananalangin tayo ngayong oras na ito but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito ng buong puso, maniwala ka. Maniwala ka.
ginamit mo ng tama ang oras mo. Make the most of every chance you get. Kaya mo pang mahalin si Lord? Gawin mo na. Kaya mo humingi ng tawad? Kaya mo magpatawad? Gawin mo na. Gusto mong umahon sa bisyong yan? Gawin mo na. Walang imposible kay Lord. Gamitin mo yung oras mong yan. Pantubos. Hayaan mo si Lord maghari. Pangunahan ka. Huwag ka na magtatapon ng oras, kapatid. Lord, pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin. May be somebody in this place right now nangangailangan ng healing, redemption, Lord, sa kanyang pagkakamali. Lord, I pray for your Holy Spirit right now to move. Move in their lives, move in this place in the name of Jesus. Habang kaya mo pang lumapit kay Lord, lumapit ka na sa Panginoon. Habang kaya mo pa, kapatid, na buksan ang puso mo, buksan ang isip mo, para sa salita ng Panginoon, para sa kanyang pangunguna, do it right now. Do it now. Kapatid, gawin mo na siya. I will give you 30 seconds right now. Ikaw lang at ang ating Panginoon. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Wherever you are today, surrender everything to the Lord. Surrender everything to God. Now. Let God heal you. Kung may mga bagay na dapat lang isurrender sa Panginoon, let go. And let God. Let go and let God. Lord, I pray right now for everyone. Open their spiritual eyes. Makita nila, Panginoon, ang mga nakaambang plano ng kaaway sa kanila. At mas makita, Panginoon, yung magagandang kilos mo sa kanilang buhay. I pray that you open their mind as well. Lord, I speak for wisdom. Mas maging sharp sila sa mga bagay na hindi nila gagawin. At mas maging sharp sa mga bagay na dapat gawin. Lord, sa lahat ng naitapon namin na pagkakataon, Lord, I pray for redemption. Lord, makakabawi ang bawat isa sa amin. Makakabawi, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, ibawi mo po kami, Lord. Kami po'y nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Ibawi mo ang bawat sumasamba, ang bawat lumalapit sa iyo, Panginoon, ngayong araw na ito. Huwag ka nang mag-delay. Move on. Kilos, kapatid. Move on. Lapit kay Lord. Habang may panahon ka pa, may pagkakataon ka pa. Habang humihinga ka pa, habang nakakapakinig ka pa ng salita ng Panginoon, habang nakakapanalangin at nakasasamba ka pa. Lord, redemption, Lord, for this person. Lord, hindi mo lang nai-redeem ang aming mga kaluluwa. We can redeem the time. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh Lord, ibawi mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Oh God. Come on for the last time. Declare it. Oh Lord. Oh Lord. Once again, the Bible said, so watch your steps starting today. Hindi madali, pero posible. May mga bagay na libre naman. Ang gagawin mo na lang is to obey God. Susunod ka na lang sa Panginoon. So watch your step. Use your head. Make the most of every chance you get.
These are desperate times. Salamat, Panginoon. Yung kilos namin, pangunahan mo. Yung pag-iisip namin, pagharian mo, Panginoon. Yung paggamit namin ng oras, Panginoon, tulungan mo po kami. Ibabawi mo bawat isa sa amin, Panginoon. I believe the time of redemption has come. Salamat po. Mag-uumpisa na kami, Panginoon. Salamat dahil naniniwala kami, inumpisahan mo na, Lord. Inumpisahan mo na. Salamat, Lord. Gagamitin namin itong currency na ito na ibinigay mo sa amin, itong time na ito, Lord. Hindi na kami magtatapon, Panginoon. At the moment na nalilihis kami, salamat dahil nandyan ang banal na spirito para i-convict kami, Lord. Salamat po. Lord, naabangan po namin, Lord, yung resulta ng lahat ng ito, Panginoon. At makikita na lang namin, Panginoon, na tubos namin, Panginoon. Na iayos namin yung mga mali, na itama namin ang buhay sa iyong pangunguna. Salamat po, Panginoon. Marami pong salamat. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin itong ating mga napag-usapan. Huwag mong hahayaan na mananakaw ito ng kaaway. Huwag mong hahayaan, kapatid, na manatili lang dito ito. Hahayaan natin na mapangyari ang lahat ng napakinggan mo. So right now, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time He did declare ito, the Bible said, receive it. And it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you.